Ang halimuyak ng mayaman at manamis-namis na sarsa ng kare-kare ay kumakalat sa buong kabahayan. Iyon ang bango ng pag-asang pinanghahawakan ni Lilia Roses. Bawat piraso ng buntot ng baka ay pinalambot niya sa loob ng maraming oras. Bawat gulay ay maingat na pinili. Ito ang paboritong ulam ni Alfonso, ang kanyang asawa. Isang sandata na umaasa siyang kayang tumunaw sa yelong namamagitan sa kanilang dalawa. Nakatayo siya sa harap ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Isang piraso ng muebles na kayang maglaman ng isang buong angkan. Ngunit ngayong gabi, ito ay tila isang malawak na karagatan at sila ni Alfonso ay nasa magkabilang isla. Maingat niyang sinindihan ang dalawang kandila sa gitna. Pinauwi niya ang lahat ng kasambahay. Gusto niya ng katahimikan. Gusto niyang marinig muli ang tibok ng puso ng kanyang asawa. Nang bumukas ang malaking pinto, bumilis ang pagpintig ng kanyang dibdib. Pumasok si Alfonso. Dala ang bigat ng buong araw sa kanyang mga balikat. Gwapo pa rin ito sa kanyang mamahaling suit. Ngunit ang mga mata nito ay pagod at malayo. "Welcome home," bati ni Lilia. Sinisikap na lagyan ng init ang kanyang boses. Isang tango lang ang isinukli nito. Niluwagan nito ang kurbata, inilapag ang briefcase, at umupo sa kanyang kinauupuan sa kabilang dulo ng mesa. Walang halik, walang yakap, walang kahit anong tanong kung kumusta ang kanyang araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat at nakakabingi. Tanging ang kalansing ng mga kubyerto sa pinggan ang maririnig. Pinanood ni Lilia ang bawat galaw ni Alfonso. Ang paraan ng pagsubo nito, mabilis at walang gana, na para bang isa lamang itong obligasyon na kailangang tapusin. Naalala niya ang kanilang mga unang taon. Ang parehong mesa na ito ay laging puno ng tawanan. Si Alfonso noon ay hindi makakakain nang hindi muna ninanakawan ng halik si Lilia. Ang mga mata nito ay laging nagliliwanag kapag tinitingnan siya, puno ng mga pangarap na para sa kanilang dalawa. "Itatayo ko ang isang imperyo para sa iyo, Lilia." Bulong nito isang gabi habang magkayakap sila sa kanilang hardin. "At ikaw ang magiging reyna ko." Na itayo nga ang imperyo. Ang Roses Legacy Holdings ay isa na sa mga pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ngunit sa proseso, ang reyna ay tila naging isang palamuti na lamang. Maganda, mamahalin, ngunit nakatago sa isang estante at unti-unti nang nililimot. "May problema ba sa pagkain?" Basag ni Lilia sa katahimikan. Napansin ang pagkunot ng noo ni Alfonso. Umiling ito. "Wala. Masarap. Gaya ng dati." Ang mga salita ay tila walang bigat. Isang papuring walang kaluluwa. Pinilit ni Lilia na ngumiti. "Mabuti naman kung ganoon. May gusto ka bang pag-usapan?" Sa isang iglap, nag-iba ang hangin. Itinigil ni Alfonso ang pagkain. Tumingin ito sa kanya. At sa mga mata nito, wala na ang pagmamahal, wala na ang init. Ang nandoon ay isang bagay na malamig, isang bagay na pinal. "Meron," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit matalim. "Meron nga tayong dapat pag-usapan." Kasabay noon, nag-vibrate ang telepono nito sa ibabaw ng mesa. Mabilis itong sumulyap doon. At sa isang sandaling iyon, isang munting nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Alfonso. Isang nangiti na puno ng init at kilig. Isang nangiting matagal nang ipinagkait nito sa kanya. Isang nangiting para sa iba. Para kay Lilia, ang nangiting iyon ay isang punyal. Naramdaman niya ang pagtigil ng kanyang paghinga. At ang kare-kare na kanina'y puno ng pag-asa ay biglang naging abo sa kanyang panlasa. Alam na niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niyang may iba. Ngayong gabi, tila handa na itong aminin. Dahan-dahang kinuha ni Alfonso ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase na nasa sahig. Ang bawat galaw nito ay mabagal, sinasadya, na para bang isa itong seremonya. Inilapag niya iyon sa ibabaw ng mesa.
Ang tunog ng paglapag ng sobre sa makintab na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Itinulak niya iyon palapit kay Lilia. Ang mga mata ni Lilia ay nanatiling nakapako sa sobre. Hindi niya kailangang buksan para malaman ang laman. Ang sobreng yon ang sagot sa lahat ng malamig na gabi, sa lahat ng hindi sinasagot na tawag, sa lahat ng pilit na ngiti. Ano to? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, isang bulong na puno ng sakit. Lilia, sabi ni Alfonso. Ang pangalan niya ay parang isang salitang banyaga sa bibig nito. Gusto ko ng divorce. Ang mga salitang yon ay humampas sa kanya na parang isang malakas na alon. Tinangay ang lahat ng natitira pa niyang lakas. Tumingala siya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Naghahanap ng kahit anong bahid ng pagsisisi sa mukha ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ngunit wala. Ang nakita niya ay isang estrangherong desidido na. Pirmahan mo yan, utos nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Itinuro nito ang sobre. Umiling si Lilia. Ang mga luha ay sunod-sunod nang pumatak sa kanyang mga pisngi. Bakit, Alfonso? Pagkatapos ng lahat? Bakit? Hindi sumagot si Alfonso. Sa halip, idinagdag niya ang kanyang huling hatol. Isang pangungusap na tuluyang dumurog sa puso ni Lilia at sa mundong binuo nila. Bukas, sabi nito. Tumayo at inayos ang kanyang damit. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Ang mga salita ni Alfonso ay nanatiling nakalutang sa hangin. Mas malamig pa sa marmol na sahig na kanilang tinatapakan. Bukas, ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Sa isang iglap, ang matinding kirot na naramdaman ni Lilia ay napalitan ng isang damdaming hindi niya inasahan. Galit. Isang nag-aalab na galit na nagbigay sa kanya ng lakas upang iangat ang kanyang nanginginig na baba. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak, ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay may apoy. Sa pamamahay na ito, ulit niya, ang boses ay basag, ngunit may diin. Ang pamamahay na binuo natin, ang mga pader na ito, na naging saksi sa lahat ng sakripisyo ko para sa iyo, Alfonso, ganun na lang ba kadaling itapon ang 15 taon? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Alfonso. Sakripisyo? Lilia, wag mo nang lokohin ang sarili mo. Nabuhay ka sa karangyaan dahil sa akin. Ang bawat damit na suot mo, ang bawat alahas na kumikinang sayo, ako ang nagbigay niyan. Anong sakripisyo ang pinagsasabi mo? Ang sakripisyo ko ay ang paglimot sa sarili ko para sa'yo, sigaw ni Lilia. Hindi na napigilan ang emosyong kanina pa kumukulo sa kanyang dibdib. Pinili kong manatili sa iyong anino. Suportahan ka sa bawat pangarap mo dahil akala ko iyon ang kahulugan ng pagiging mag-asawa. Ngunit mali pala ako. Ginawa mo lang akong isang magandang palamuti sa bahay na ito. Lumapit si Alfonso, ang mga matay nanlilisik. Huwag na tayong magtalo. Tapos na tayo. May iba na akong mahal. Ang pag-amin. Direkta. Walang pagsisisi. Iyon ang huling patalim na bumaon sa puso ni Lilia. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Sa sino? Hindi na kailangan pang sumagot ni Alfonso. Dahil sa sandaling iyon, isang malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ang tunog ng doorbell. Nagkatinginan sila. Isang masamang kutob ang gumapang sa buong pagkatao ni Lilia. Dahan-dahang lumakad si Alfonso patungo sa pinto at binuksan yon. At doon, nakatayo sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng portiko ay isang babae. Si Katrina Velasco. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na hapit sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay at ang kanyang mga labi ay pininturahan ng kulay na kasimpula ng kanyang damit. Tumingin ito kay Lilia mula ulo hanggang paa at isang nangiting mapang-asar
ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiti ng isang nagwagi, ang kahihiyan. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang makita ang babaeng ipinalit sa'yo na nakatayo mismo sa pintuan ng iyong tahanan na para bang siya na ang bagong reyna. Alfonso darling, malanding sabi ni Katrina, ang mga mata ay hindi inaalis kay Lilia. I hope I'm not interrupting anything. You're just in time, sagot ni Alfonso, at walang pag-aalinlangang inakbayan si Katrina at pinapasok sa loob. Hindi na kinaya ni Lilia. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Walang hiya ka, Alfonso! Dito mo pa talaga siya dinala. Hindi mo na ito pamamahay para magreklamo. Malamig na tugon ni Alfonso. Tumingin ito sa dalawang gwardiyang nakaposte malapit sa pinto. Mang Jose, Mang Berto. Ang dalawang gwardiya na matagal nang nagsisilbi sa kanila ay nag-aalangang lumapit. Nakita ni Lilia ang awa sa kanilang mga mata. Ihatid niyo si Ma'am Lilia sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang mga gamit. Isang maliit na maleta lang. Pagkatapos, ihatid niyo siya sa labas ng gate. Ang utos ay isang sampal. Hindi na siya si Ma'am Lilia, ang may bahay. Isa na lang siyang bisitang kailangang paalisin. Walang nagawa si Lilia, para siyang isang manikang walang buhay na sumunod. Habang paakyat siya ng hagdanan, naririnig niya ang halakhakan ni Katrina at ang boses ni Alfonso na nagsasabing, "Let's open that expensive wine, babe. Let's celebrate our freedom." Sa loob ng walk-in closet na puno ng mga damit at sapatos na bigay ni Alfonso, kumuha si Lilia ng isang maliit na maleta. Hindi niya kinuha ang mga alahas, hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit. Ang isinilid niya lang ay ilang mga lumang litrato, ang damit na suot niya noong una silang magkita, at ang mumurahing kwintas na bigay ng kanyang yumaong ina. Iyon lang ang mga bagay na tunay na may halaga. Pagbaba niya, naroon pa rin sila sa sala, nagtatawanan habang umiinom ng alak. Dumaan siya sa kanilang harapan. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Walang sino man sa kanila ang lumingon. Para sa kanila, isa na lang siyang multo. Nang marating niya ang pinto, kasabay ng pagbukas nito ay ang pagbuhos ng malakas na ulan, na para bang kahit ang langit ay nakikidalamhati sa kanya. Naglakad siya palabas, hindi alintana ang panlalamig at ang pagkabasa. Bawat patak ng ulan ay parang luhang hindi na niya kayang ilabas. Tumigil siya sa gitna ng malawak na driveway. Sa likod niya, ang mansyon ay nagniningning, puno ng ilaw at buhay na hindi na para sa kanya. Sa harap niya, ang madilim at basang kalsada. Siya ay nag-iisa, wasak, itinapon. Habang nakatayo roon, basang-basa at nanginginig sa ginawat sa sakit, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang matinding kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang apoy na kanina'y bahagyang nag-alab ay ngayon ay nagliliyab. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Hindi ang kanyang mga kaibigan ang tinawagan niya, hindi ang kanyang pamilya. Dumulas ang kanyang daliri sa contacts list hanggang sa makita ang isang numerong may kakaibang pangalan. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Matapos ang isang ring, may sumagot. Isang kalmadong boses ang narinig ni Lilia mula sa kabilang linya. Yes? Huminga siya ng malalim. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi na boses ng isang babaeng umiiyak. Ito ay malamig, matatag, at puno ng kapangyarihan. "It's time!" deklara niya. "Activate Protocol Omega." Ang ulan ay patuloy sa walang habas na pagbuhos na para bang sinusubukang hugasan ang lahat ng sakit at alaala. Ngunit si Lilia ay hindi na nanginginig sa ginaw. Ang apoy ng determinasyon na nagliliyab sa kanyang dibdib ay sapat na upang bigyan siya ng init. Ilang sandali lamang matapos niyang ibaba ang telepono. Isang makintab na itim na sasakyan, isang Mercedes-Benz S-Class, ang marahang huminto sa kanyang tapat. Walang ingay, walang abala. Bumukas ang pinto sa likuran
at isang lalaking nakaunipormeng chauffeur ang lumabas na may dalang malaking payong. Ma'am Lilia, magalang na bati nito na para bang ang isang basang-basang babae na nakatayo sa gitna ng daan sa hating gabi ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Kanina pa po kayo hinihintay. Walang salitang tumango si Lilia at pumasok sa loob ng sasakyan. Ang pinto ay sumarado at ang ingay ng umuulan na mundo sa labas ay biglang napalitan ng isang marangya at payapang katahimikan. Sa loob, isang malinis na tuwalya at isang bote ng tubig ang naghihintay sa kanya. Habang pinupunasan niya ang kanyang basang buhok, tinitingnan niya ang mansyon na papalayo sa salamin. Ang mga ilaw nito ay tila mga matang nangungutya. Iyon ang huling pagkakataon. Nalilingunin niya ang bahay na yon ng may pighati. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang 5-star hotel sa Bonifacio Global City. Ang doorman na nooy handa nang hindi siya papasukin dahil sa kanyang itsura ay biglang naging alerto at magalang nang makita ang hotel manager na personal na sumalubong sa kanya sa lobby. "Good evening, Miss Chiwa. Everything is prepared in the presidential suite as you instructed," sabi ng manager, yumuko ng bahagya. "Miss Chiwa, hindi Mrs. Roses." Ang simpleng pagbabagong yon ay naghahatid ng kakaibang lakas kay Lilia. Pagpasok niya sa suite, isang malawak na espasyo ang bumungad sa kanya. Ang mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng maningning na tanawin ng syudad. Ang lahat ay moderno, malinis, at walang bahid ng anumang alaala nila ni Alfonso. Sa ibabaw ng kama, isang set ng bagong damit at isang eleganteng silk robe ang nakahanda. Nandoon na rin ang isang matandang lalaki, nakasuot ng formal na barong. Ang kanyang buhok ay puti na at ang kanyang mukha ay puno ng matalinong mga linya. Nakatayo ito ng may paggalang. "Attorney Mendoza," bati ni Lilia. "Welcome back, Ma'am Lilia," sagot ng matandang abogado. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at malasakit. Siya ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama, ang taong nakakaalam ng lahat ng kanyang sikreto. "Nakahanda na ba ang lahat?" tanong ni Lilia habang tinatanggal ang basang bestida at isinusuot ang robe. Ang simpleng aksyon na yon ay parang paghuhubad ng isang lumang balat. Lahat ay ayon sa plano. Ang Protocol Omega ay aktibo na, sagot ni Attorney Mendoza habang iniaabot sa kanya ang isang tablet. Biglang bumalik sa isipan ni Lilia ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama ilang araw bago ito pumanaw. Nakahiga sa kama ang kanyang amang si Don Alejandro Cua, ang tagapagtatag ng Cua Conglomerate. Mahina na ito, ngunit ang talas ng kanyang isip ay naroon pa rin. "Anak," sabi nito, habang hawak ang kamay ni Lilia. "Mahal mo ba talaga ang Alfonso na yan?" Tumango si Lilia. Ang puso niya ay puno ng pag-ibig para sa binata. "Opo, Itay. Mahal na mahal." Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Alejandro. Ang pag-ibig ay dapat may tiwala, pero ang negosyo at yaman ay dapat may proteksyon. Itinayo ko ang imperyong ito hindi para lamang sa iyo, kundi para sa mga susunod pang henerasyon ng mga Cua. Ayokong makita itong gumuho dahil lang sa isang pagkakamali ng puso. May iniabot itong isang dokumento sa kanya. Ito ang Protocol Omega, isang contingency plan, ang lahat ng shares ng pamilya sa lahat ng kumpanya, kabilang na ang paunang investment na ibinigay ko kay Alfonso para maitayo ang Roses Legacy, ay nasa ilalim ng isang trust fund na ikaw ang nag-iisang benepisyaryo at tagapamahala. Hindi niya ito alam. Para sa kanya, ang mga investors niya ay isang grupo ng mga dayuhan. Hayaan mo siyang isipin na siya ang hari. Hayaan mo siyang bumuo ng sarili niyang pangalan. Pero sa oras na saktan ka niya, sa oras na kalimutan niya kung sino ang tunay na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, alam mo na ang gagawin mo. Naputol ang kanyang pag-alala nang magsalita muli si Attorney Mendoza. Ang Board of Directors ng Roses Legacy Holdings ay nagtataka na
Sa biglaang paggalaw ng shares mula sa ating holding company sa Singapore, sila ang nagmamay-ari ng 60% ng kumpanya. Kinuha ni Lilia ang tablet. Sa screen, nakikita niya ang kompletong organizational chart at ang listahan ng mga shareholders. Ang pangalan ni Alfonso Roses bilang CEO at President ay may hawak lamang na 20%. Ang natitirang porsyento ay hawak ng mga maliliit na shareholders. Ngunit ang pinakamalaki, ang nagkokontrol sa lahat, ay isang kumpanyang may pangalang AC Holdings, Alejandro Chua. Isang sikretong itinago niya sa loob ng 15 taon dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig na ngayon ay naging abo na. Naisumite na rin po namin ang request para sa isang emergency board meeting. Dagdag ng abogado. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lilia. Ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang kaharap ngayon ni Attorney Mendoza ay si Lilia Cua, ang nag-iisang tagapagmana ng Cua Conglomerate. Isang reynang handa ng bawiin ang kanyang trono. Itinuro niya ang pangalan ng AC Holdings sa screen. "Let's prepare for a hostile takeover, attorney." Deklara niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. "It's time to take back what is mine." Ang malakas na tunog ng jazz music at ang halakhakan ng mga mayayamang bisita ang pumuno sa bawat sulok ng mansyon sa Forbes Park. 3 araw pa lamang ang nakalipas mula nang palayasin ni Alfonso si Lilia. Ngunit ang bahay ay tila mas naging buhay at maningning. Ang mga bulaklak ay sariwa, ang champagne ay umaagos na parang tubig. At sa gitna ng lahat, si Alfonso Roses ay nakatayo na parang isang hari. Tinatangkilik ang kanyang tagumpay. "To a new era." Sigaw niya, itinaas ang kanyang kopa. "To freedom and to the future." Nagpalakpakan ang mga bisita, karamihan ay mga kasosyo sa negosyo at mga socialite na laging handang makisaya sa kung sino man ang nasa kapangyarihan. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso si Katrina Velasco na parang isang mamahaling tropeo. Ang suot nitong kumikinang na gown ay mas nagbibigay diin sa kanyang kagandahan. At ang bawat ngiti nito ay tila isang pangako ng isang mas masaya at mas kapanapanabik na buhay. "You are brilliant, darling!" Bulong ni Katrina sa kanyang tainga. Sapat na para marinig niya. "You deserve all of this. You deserve to be happy." Gumiti si Alfonso. Ito ang buhay na para sa kanya. Walang Lilia na laging nagpapaalala sa kanya ng mga limitasyon, walang tahimik na paghatol sa mga mata nito sa tuwing gagawa siya ng isang mapangahas na desisyon sa negosyo. Si Katrina ay naiiba. Naiintindihan nito ang kanyang ambisyon. Sinasabayan nito ang kanyang enerhiya. "Anything for you, my queen," sagot niya. Maya-maya, lumapit si Katrina at may ibinulong muli. "Alfonso, my love, you know my old condo is so small," sabi nito na may halong paglalambing. "And now that we're starting a new life together, don't you think I deserve a place that reflects us? Perhaps something in Rockwell?" Isang bagong condominium unit sa isa sa mga pinakamahal na lugar sa Maynila. Para kay Alfonso, iyon ay barya lamang. Isang paraan upang ipakita sa mundo na kaya niyang ibigay ang lahat. "Consider it done," sabi niya nang walang pag-aalinlangan at hinalikan ito sa harap ng lahat. Ang palakpakan ay lalong lumakas. Sa gitna ng kasiyahan, isang lalaking medyo may edad na, si Mr. Reyes, ang junior finance executive ng kanyang kumpanya, ang nag-aalangang lumapit. "Sir Alfonso, congratulations po." Bati nito. "Pero sir, may gusto lang po sana akong i-report." Nawala ang ngiti ni Alfonso. "What is it, Reyes? Make it quick. I'm in the middle of a celebration." "Napansin ko lang po kasi sir sa mga report, may ilang malalaking fund transfer po na nangyari nitong mga nakaraang linggo. Papunta sa isang offshore account na hindi pamilyar. Medyo malaki po ang halaga, sir."
Gusto ko lang i-verify kung may approval po ba ninyo yon. Halos pabulong na sabi ng lalaki. Pawis na pawis. Tinitigan siya ni Alfonso na para bang isa itong ipis na gumapang sa kanyang party. Are you questioning my authority, Reyes? O baka naman hindi mo lang kayang intindihin ang mga komplikadong transaksyon? That's a deal I've been working on for months. A very confidential one. Now, if you'll excuse me, stop bothering me with your incompetence and go get a drink. Nahiya at natakot, mabilis na tumango si Mr. Reyes at umatras pabalik sa damdong. Para kay Alfonso, iyon ay isang simpleng kaso ng isang empleyadong hindi kayang makasabay sa kanyang henyo. Hindi niya alam na iyon ay isang babalang kanyang binaliwala. Nang gabing iyon, matapos ang party, lasing at masaya si Alfonso na natulog sa kanilang master's bedroom, katabi ang natutulog na si Katrina. Ngunit si Katrina ay hindi tunay na tulog. Nang marinig niya ang malalim na paghilik ni Alfonso, dahan-dahan siyang bumangon. Walang ingay, gumalaw siyang parang isang pusa sa dilim. Nagtungo siya sa study room ni Alfonso, ang lugar na itinuturing nitong sagrado. Binuksan niya ang mamahaling laptop nito. Mula sa maliit niyang pitaka, inilabas niya ang isang maliit na USB flash drive at isinaksak iyon. Sa ilang pag-click, isang program ang tumakbo. Mabilis na kinokopya ang mga sensitibong file, mga bank record, mga password, mga corporate secret. Habang naglo-load ang progress bar sa screen, ang mukha ni Katrina ay walang emosyon. Malamig, kalkulado. Nang matapos ang pagkopya, maingat niyang tinanggal ang USB at ibinalik sa pitaka. Isinara niya ang laptop at pinatay ang ilaw na para bang walang nangyari. Bago siya bumalik sa silid tulugan, tumigil siya sa harap ng malaking bintana, tinitingnan ang natutulog na lungsod sa ibaba. Ang kanyang telepono ay bahagyang umilaw sa dilim. Isang bagong mensahe. Binuksan niya ito. Mula sa isang numerong hindi nakasave, isang maikling mensahe ang nakasulat. The accounts are ready. Ang kailangan na lang ay ang final transfer code mula sa kanya. Kung ang mansyon sa Forbes Park ay napuno ng ingay at artipisyal na kasiyahan, ang presidential suite na nagsisilbing headquarters ni Lilia Q ay balot naman sa isang seryoso at matinding katahimikan. Hating gabi na, ngunit walang sino man sa kanila ang nag-iisip na matulog. Ang hangin ay siksik sa amoy ng kape at sa determinasyong mabawi ang nararapat. Sa isang malaking mesa, nakakalat ang mga dokumento, mga bank statement, at mga legal na papeles. Si Attorney Mendoza ay nakaupo sa isang dulo. Ang kanyang mga mata ay matamang sinusuri ang bawat letra. Sa tabi naman ni Lilia ay si Marco David, isang bata, ngunit napakatalinong forensic accountant na inirekomenda ng abogado. Narito na, Ma'am Lilia, sabi ni Marco. Itinuturo ang isang serye ng mga transaksyon sa screen ng kanyang laptop. Malinaw na malinaw. Si Mr. Roses ay naglilipat ng pondo mula sa corporate accounts papunta sa kanyang mga personal na accounts. Ginagamit niya ang mga dummy supplier para magmukhang lehitimo ang mga bayarin. Ito'y textbook case ng corporate fraud. Tiningnan ni Lilia ang mga numero. Bawat isa ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay ay walang pakundangang ninanakawan ang kumpanyang binuo gamit ang pera ng kanyang ama. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na kumpirmasyon sa matagal na niyang hinala. Magaling, Marco. Ipunin mo ang lahat ng ebidensya. Utos ni Lilia. Pero ma'am, pagpapatuloy ni Marco, at dito nagbago ang tono ng kanyang boses. Habang sinusundan ko ang trail ng pera ni Mr. Roses, may napansin akong isa pang trail. Isang hiwalay na agos ng pera, mas malinis, mas sopistikado. Ipinakita niya sa screen ang isa pang diagram. May mga linyang nagmumula sa Roses Legacy Holdings, ngunit hindi ito papunta sa mga account na may pangalan ni Alfonso.
Ang mga ito ay dumidiretso sa isang offshore account sa Cayman Islands, isang account na halos imposibleng i-trace. Ang kay Alfonso, parang pagnanakaw ng isang mayabang na bata, halata at madaling sundan, paliwanag ni Marco. Pero ito, gawa ng isang propesyonal, isang multo, isang taong alam na alam kung paano magtago ng pera at ang mga halagang inililipat dito ay mas malaki pa kaysa sa mga kinukuha ni Mr. Rosses. Nagkatinginan si Lilia at si Attorney Mendoza. Ito ay isang bagong piraso sa puzzle, isang manlalarong hindi nila inaasahan, isang pating na kasama sa aquarium ng kanilang isda. Kasabay noon, isang notification ang lumabas sa tablet ni Lilia. Isang email mula sa private investigator na kinuha nila para imbestigahan si Katrina Velasco. "Buksan mo, attorney," sabi ni Lilia. Binuksan ni Atty. Mendoza ang email. Naka-attach dito ang isang PDF file na may markang confidential. Habang binabasa ng abogado ang mga unang pahina, ang kanyang kalmadong mukha ay unti-unting napalitan ng pagkabahala. "Diyos ko," bulong niya. Hindi lang siya isang ordinaryong kerida. Ayon sa report, ang tunay na pangalan ni Katrina Velasco ay hindi Katrina Velasco. Isa lang yon sa 5 niyang kilalang alias. Siya ay may mahabang listahan ng mga nabiktima, mga mayayamang negosyante, karamihan ay may edad na, mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Ang modus operandi niya ay pare-pareho. Aakitin ang biktima, kukumbinsihin itong bigyan siya ng access sa pera at impormasyon. At kapag nakuha na niya ang lahat, bigla na lang siyang maglalaho na parang bula. Naintindihan na ni Lilia ang lahat. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang propesyonal na pagnanakaw, ang account sa Cayman Islands, at ang propesyonal na manloloko na nagpapanggap bilang ang bagong pag-ibig ni Alfonso si Alfonso. Ang kanyang makapangyarihang asawa, ang hari sa kanyang palasyo, ay isa lamang palang tupa. Isang tupa na dahan-dahang ginigisa para sa mas malaking handaan ng isang mas matalinong lobo. Biglang may pumasok na panibagong email mula sa investigator. Isang litrato. Ipinakita ito ni Attorney Mendoza sa kanya. Ang litrato ay kuha mula sa malayo, sa isang hindi gaanong kilalang coffee shop sa Makati. Nakaupo si Katrina at kaharap niya ang isang lalaking hindi nila kilala. Sa ibabaw ng kanilang mesa, may isang sobrang iniabot si Katrina sa lalaki. Ang mukha ni Katrina sa litrato ay seryoso, walang bakas ng paglalambing na laging ipinapakita nito kay Alfonso. Ito ang mukha ng isang taong nasa gitna ng isang transaksyon. Kailangan nating ipaalam ito kay Alfonso, mungkahi ni Attorney Mendoza. Mas malaki ang problemang ito kaysa sa inaakala natin. Si Katrina ang tunay na kalaban. Tinitigan ni Lilia ang litrato. Tinitigan niya ang mukha ni Katrina. At pagkatapos ay ang mukha ng kanyang asawa. Sa kanyang isipan, nagpa-party, nagdiriwang, bulag sa katotohanan. Umiling siya. Isang malamig at kalkuladong desisyon ang nabuo sa kanyang isip. "Huwag muna, attorney," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matigas. "Huwag muna nating ipaalam kay Alfonso." Tumingin siya sa abogado at sa kanyang mga mata, mayroong isang kislap na ngayon lang nakita ni Attorney Mendoza. Isang kislap ng isang general bago ang isang digmaan. Hayaan natin siyang maging lason sa sarili niyang ahas. Ang champagne ay wala ng bula. Ang mga bulaklak sa florera ay nagsisimula ng malanta. Isang linggo na ang nakalipas at ang kasayahang idinulot ng kalayaan na ni Alfonso Rosses ay unti-unti nang napapalitan ng isang nakakairitang tensyon. Nagsimula ito sa mga tawag sa telepono. "Alfonso, what's happening? Our stocks dipped by 5 points this morning." Boses ng isang miyembro ng board sa kabilang linya. "It's just market fluctuation. Calm down. I have it under control."
Mayabang na sagot ni Alfonso. Kahit na ang totoo, hindi niya maintindihan ang biglaang pagbaba. Pagkatapos, isang tawag mula sa bangko. Sir, we're just verifying a large fund transfer request. Medyo malaki po kasi. Kailangan po namin ng verbal confirmation ninyo at ng final transfer code. Kumunot ang noo ni Alfonso. Anong transfer? Wala akong ina-approve na ganyan kalaki ngayon. Nakalag po dito, sir. Initiated po using your credentials. Sagot ng bank manager. There must be a mistake. I-cancel mo yan, I'll look into it. Inis na sabi ni Alfonso bago ibaba ang telepono. Nagsimula siyang makaramdam ng malamig na kaba. Ang tensyon ay sumunod sa kanya hanggang sa pag-uwi. Ang mansyon na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang hawlang ginto. At sa loob ng hawlang iyon, kasama niya si Katrina, na tila mas nagiging magastos at demanding sa bawat araw na lumilipas. Darling, sabi nito isang hapon habang magkatabi sila sa sofa, nakita ko ang isang diamond necklace sa Cartier. It's so beautiful. It would look perfect on me sa darating na charity ball. Katrina, hindi ba't kabibili lang natin ng bagong sasakyan para sa'yo nung isang araw? Sagot ni Alfonso. Ang pagod ay halata sa kanyang boses. Ang dami ng gastusin. Biglang nagbago ang mukha ni Katrina. Ang matamis na ngiti ay napalitan ng namumuong mga luha. So nagrereklamo ka na ngayon? I thought you wanted me to be happy. I thought you said you'd give me everything Lilia never had. Puro salita ka lang ba, Alfonso? At gaya ng dati, sa harap ng mga luha at emosyonal na blackmail ni Katrina, si Alfonso ay natalo. Napabuntong hininga siya. Okay, fine. We'll get the necklace. Pero sa likod ng kanyang pagsuko, isang binhinang pagdududa ang nagsimula nang tumubo sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, habang naliligo si Katrina, hindi na napigilan ni Alfonso ang sarili. Pumasok siya sa kanyang study at binuksan ang kanyang personal bank accounts online. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa nakita. Isang malaking halaga, milyon-milyon ang nawawala. Ang mga ito ay inilipat sa maliliit na halaga sa loob ng ilang linggo papunta sa isang account na hindi niya kilala. Ang malamig na kaba ay naging isang nagyeyelong takot. Sino? Paano? Ang kanyang isip ay bumalik sa finance executive na si Reyes. May ilang malalaking fund transfer po, papunta sa isang offshore account. Ang babalang binaliwala niya. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang laptop para tingnan ang corporate accounts. Ngunit hindi niya ito mabuksan. Access denied. Nag-iba na ang password. What the hell is happening? Bulong niya sa sarili. Ang pagdududa ay bumaling sa nag-iisang tao na may access sa kanyang buhay at sa kanyang study. Si Katrina, ang babaeng minamahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Sa halip na pumasok sa opisina, tinawagan niya ang isang pribadong investigador na dati na niyang ginamit para sa mga corporate issue. I want you to follow my girlfriend Katrina Velasco. Utos niya sa telepono. Ang boses ay mababa at puno ng galit. I want to know everything. Saan siya pupunta? Sino ang mga kausap niya? Lahat. I want a report. By the end of the day. Maghapon siyang hindi mapakali. Umiikot sa kanyang opisina sa bahay. Umiinom ng alak. Hinihintay ang tawag na magsasabi sa kanya na mali siya, na paranoid lang siya. Nang mag-aalas 6 ng gabi, tumunog ang kanyang telepono. Isang email mula sa investigador. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Ang attachment ay isang litrato. Kuha gamit ang isang long lens camera. Malinaw na malinaw. Ang litrato ay kuha sa parking lot ng NAA Terminal 3. Nakatayo si Katrina sa tabi ng isang itim na van at mayroon siyang iniaabot sa isang lalaking hindi pamilyar. Isang makapal na itim na briefcase. Ang parehong briefcase na nakita ni Alfonso sa ilalim ng kama nila ni Katrina isang gabi.
na sinabi nitong laman lang ay mga lumang dokumento. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang sakit ng pagtataksil, mas matindi pa sa inakala niya, ay gumuhit sa kanyang mukha. Hindi lang siya ninakawan, ginawa siyang tanga. Ang hari ng kanyang sariling palasyo ay pinagtaksilan ng reynang iniluklok niya. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang telepono sa sahig ay ang pagtunog ng doorbell. Si Katrina, umuwi na ito. May dalang paper bag mula sa Cartier. Ngumingiti. Ngunit ang nangiting iyon, para kay Alfonso, ay ngiti na ng isang demonyo. Ang katahimikan sa presidential suite ay hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan bago ang isang digmaan. Ang lahat ng ebidensya ay nakaayos na sa mga folder na may malinaw na label. Ang mga digital file ay naka-encrypt at naka-backup ng 3 beses. Ang bawat piraso ng puzzle mula sa pagnanakaw ni Alfonso hanggang sa mas malaking panloloko ni Katrina ay nasa kanilang mga kamay na. Bukas, 10:00 ng umaga, anunsyo ni Attorney Mendoza habang inaayos ang kanyang salamin. Naipadala na ang notice para sa emergency board meeting. Walang sino man sa kanila, lalo na si Alfonso, ang nakakaalam kung ano ang tunay na agenda. Tumango si Lilia, ang kanyang mukha ay kalmado. Sa loob ng mga nakaraang araw, para siyang isang general na nagpaplano ng isang opensiba. Ngayon, ang lahat ng tropa ay nasa posisyon na, hinihintay na lang ang hudyat. Marco, ang financial presentation? Tanong niya sa batang accountant. Ready na po, Ma'am Lilia. Simple, direkta at hindi kayang pabulaanan. Sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghanga sa babaeng kanyang tinutulungan. Good? Magpahinga na kayong lahat, sabi ni Lilia sa kanyang maliit na team. Kailangan natin ng lahat ng ating lakas para bukas. Nang mag-isa na lang siya, hindi mapakali si Lilia. Lumapit siya sa malaking bintana at tinanaw ang mga ilaw ng lungsod. Ang bawat ilaw na yon ay parang isang pangarap, isang buhay. Ang imperyong binuo gamit ang dugo at pawis ng kanyang ama. Isang imperyong muntik ng gumuho dahil sa bulag niyang pag-ibig. Mayroon pa siyang isang huling kailangang gawin bago ang digmaan. Nagpahatid siya sa kanyang driver sa isang tahimik at pribadong memorial park. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit nagbigay ito ng kalinawan sa kanyang isipan. Naglakad siya sa mga landas na nababakuran ng mga damong maayos ang pagkakatabas hanggang sa marating niya ang isang eleganteng mausoleum na gawa sa puting marmol. Sa harapan, nakaukit sa ginto ang mga pangalan, Don Alejandro Cua and Donna Esmeralda Cua. Ang kanyang itay at inay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim at sa katahimikan ng lugar na yon, nagsimula siyang magsalita. Halos pabulong. Itay, inay. Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Patawad po kung ngayon lang. Patawad kung hinayaan kong umabot sa ganito. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pagsisisi at determinasyon. Minahal ko po siya, itay. Sobra. Akala ko, ang pagmamahal na yon ay sapat na para protektahan ang lahat ng ipinagkatiwala ninyo sa akin. Akala ko, kung mamahalin ko siya ng buo, mamahalin din niya ang lahat ng sa akin. Pero nagkamali po ako. Tumigil siya sandali. Pinunasan ng kanyang pisngi. Ipinagkanulo niya hindi lang ako, kundi ang tiwala ninyo, ang legasya ng pamilya Cua. Ngayon, oras na po para itama ang lahat. Hindi na po ako ang Lilia na kilala ninyo noon. Hindi na ako ang babaeng pipiliing magbulag-bulagan sa ngalan ng pag-ibig. Tumingin siya sa kalangitan na para bang nakikita niya ang kanyang mga magulang na nakikinig. Bukas, haharapin ko siya. Ibabalik ko ang kung ano ang sa atin, para sa inyo, at para na rin sa akin. Sana po.
Gabayan ninyo ako. Sa pag-alis niya sa lugar na yon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay tila gumaan. Handa na siya. Pagbalik niya sa hotel, isang bellboy ang sumalubong sa kanya sa lobby. May dalang isang malaking bouquet ng mga puting rosas. Para po sa inyo, Miss Kiwa, sabi ng bellboy. Nagtaka siya. Sino ang magpapadala sa kanya ng bulaklak? Kinuha niya ang bouquet. Ang mga rosas ay perpekto, walang kahit isang lantang talulot. Sa gitna, may isang maliit na puting card. Binuksan niya ito. Walang pangalan, walang pirma. Tanging 4 na salita lamang ang nakasulat sa eleganteng sulat kamay. I always believed in you. Galit. Yun ang panggatong na nagpapaandar sa makina ni Alfonso Roses habang mabilis niyang tinatahak ang kahabaan ng EDSA. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela ng kanyang mamahaling European sports car. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Traidor. Manloloko. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kasabay ng imahe ni Katrina na may ngiti sa mga labi habang iniaabot ang briefcase na puno ng kanyang pera. Ang sakit ng pagtataksil ay mas sariwa pa kaysa sa isang bukas na sugat. Ginawa siyang tanga. Siya, si Alfonso Roches, ay naging biktima ng isang oportunista. At ngayon, itong biglaang emergency board meeting pa, isang abala, isang istorbo sa gitna ng kanyang personal na krisis. Mga matatandang stockholder na walang alam kundi magreklamo, bulong niya sa sarili. Probably worried about the stock dip, mga duwag. Ngunit sa likod ng kanyang kayabangan, may isang maliit na tinig ng kaba. Ang na-block na access sa corporate accounts. Ang mga katanungan mula sa bangko. Ang mga ito ay maliliit na anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng kanyang kumpiyansa. Pero iwinaksin niya ang mga iyon. Siya ang hari. Siya ang nagtayo ng Roses Legacy Holdings mula sa wala. Walang sino man ang may karapatang kwestiyunin siya. This is my stage, sabi niya. Habang papaliko siya papasok sa parking lot ng kanyang nagtataasang gusali. I will walk in there and remind them all who is king. At iyon nga ang ginawa niya. Naglakad siya sa lobby na parang isang Romanong emperador. Bawat empleyadong madaanan niya ay bumabati ng may paggalang at takot. Tumangulang siya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kapangyarihan at awtoridad. Hold all my calls. I'm heading to the boardroom. Utos niya sa kanyang sekretarya. Na mabilis na tumalima. Huminto siya sa harap ng malaki at dobleng pinto ng boardroom. Huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang kurbata at inihanda ang kanyang sarili. Itinulak niya ang mga pinto ng may lakas, handang harapin ang anumang reklamo at patahimikin ang sinumang maglakas loob na magsalita laban sa kanya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang inaasahan niya. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang mahabang conference table ay puno. Lahat ng board members ay naroroon, bawat isa sa kanila. Maging si Mr. Takahashi na bihirang umalis ng Japan ay naroon, nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, ngunit hindi sa paraang sanay siya. Walang pag-aalala, walang paghanga. Ang nakita niya ay isang malamig, naghihintay na ekspresyon. Ang ngiti na handa na sana niyang ipakita ay biglang naglaho sa kanyang mga labi. Ang mga salitang inihanda niya para ipakalma sila ay biglang nag-evaporate sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Gentlemen, simula niya. Ngunit ang kanyang boses ay hindi kasing lakas ng inaasahan niya. I wasn't expecting a full house. Anong meron? Walang sumagot. Ang tanging ingay ay ang pagsarado ng pinto sa kanyang likuran, na tila isang selyo sa kanyang tadhana. Pakiramdam niya ay hindi siya isang CEO na papasok sa isang pulong,
kundi isang akusadong haharap sa kanyang mga hukom. Nang akma na siyang uupo sa kanyang trono, ang upuan sa dulo ng mesa, isang tunog ang pumigil sa lahat. Ang dahan-dahan at marangyang pagbukas ng isa pang pinto sa kabilang dulo ng silid. Ang pribadong pinto na para lamang sa chairman. Sabay-sabay na napalingon ang lahat, kasama na si Alfonso. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng tuluyang pagkabigla. Mula sa pinto, lumabas si Lilia. Ngunit hindi ito ang Lilia na kilala niya. Hindi ang Lilia na may malungkot na mga mata at simpleng bestida na pinalayas niya sa ilalim ng ulan. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay nakasuot ng isang eleganteng itim na power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang makinis na bun. Ang kanyang makeup ay simple, ngunit nagpapatingkad sa kanyang lakas. Sa bawat hakbang niya palapit sa mesa, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw na parang isang martilyo ng hukom. Sa kanyang likuran ay si Attorney Mendoza at isang grupo ng mga abogado. Bawat isa ay may dalang mga dokumento. Napatanga si Alfonso. Ang kanyang isip ay hindi maproseso ang kanyang nakikita. Ito ba ang parehong babae? Ang babaeng tinawag niyang walang silbi? Nagpatuloy sa paglakad si Lilia. Nilampasan siya na parabang isa lamang siyang ordinaryong empleyado. Nagtungo ito sa pinakadulo ng mesa, sa upuan ng chairman. Ang upuang hindi nagagamit dahil wala naman silang chairman. Doon, siya ay tumayo. Tumingin siya sa paligid, sa bawat miyembro ng board. At sa huli, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Alfonso. Ang mga matang dati puno ng pagmamahal ay ngayon ay puno ng isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Isang matalas na talino at isang nagyeyelong kapangyarihan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lilia. Shall we begin, Mr. Roses, para kay Alfonso? Ang mga sumunod na sandali ay tila isang masamang panaginip na gumagalaw sa slow motion. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata kay Lilia na ngayon ay nakatayo sa dulo ng mesa na para bang doon siya laging nararapat. What is the meaning of this? Sigaw ni Alfonso. Ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng galit. Anong ginagawa mo dito, Lilia? This is a closed-door meeting for the board of directors. Sino ang nagpapasok sa'yo? Hindi si Lilia ang sumagot, kundi si Attorney Mendoza na mahinahong tumayo sa tabi nito. Mr. Roses, narito si Miss Chiwa hindi bilang asawa mo. Narito siya bilang kinatawan ng AC Holdings, ang majority shareholder ng Roses Legacy Holdings. AC Holdings? Ulit ni Alfonso kasabay ng pagtawa. That Singaporean investment firm? Anong kinalaman niya dyan? Isa ka lang abogado, wala kang alam. Sa katunayan, Mr. Roses, marami akong alam. Kalmadong sagot ni Attorney Mendoza, habang ang kanyang mga kasama ay nagsimulang mamahagi ng mga folder sa bawat miyembro ng board. Ang AC Holdings ay hindi isang Singaporean firm. Isa itong holding company na itinatag 20 taon na ang nakalipas ng yumaong si Don Alejandro Cua. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang biyenan, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa likod ni Alfonso. Ang mga miyembro ng board ay sabay-sabay na nagbukas ng kanilang mga folder at ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Lies, kasinungalingan, sigaw ni Alfonso. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito, galing sa sarili kong pawis. Talaga ba, Alfonso? Sa wakas, nagsalita si Lilia. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y tumagos sa buong silid. Pinatahimik ang lahat. Pawis mo ba o pera ng ama ko ang ginamit mo bilang paunang puhunan? Ang perang ipinagkatiwala niya sa'yo dahil naniwala siyang mamahalin at aalagaan mo ang kanyang nag-iisang anak. Ang bawat salita ni Lilia ay isang sampal. Napatingin si Alfonso sa mga dati niyang kakampi sa board, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatuon na ang lahat kay Lilia.
ang bagong sentro ng kapangyarihan. "This meeting is adjourned!" sigaw ni Alfonso sa isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol. "The meeting has just begun," matatag na sabi ni Lilia. Sa isang senyas niya, isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame. Ang batang accountant na si Marco David ang lumapit at nagsimulang magsalita. Isa-isang ipinakita sa screen ang mga ebidensya, ang mga pekeng invoice, ang mga bank transfer papunta sa mga personal na account ni Alfonso. Ang bawat transaksyon, bawat petsa, bawat halaga ay nakadetalye. Ang mga miyembro ng board ay napapailing. Ang kanilang pagkadismaya ay napalitan ng galit. Ito'y mga gawa-gawa lamang, depensa ni Alfonso, ngunit ang pawis ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang noo. "Hindi pa tayo tapos," sabi ni Lilia. "Dahil habang ninanakawan mo ang sarili mong kumpanya, Alfonso, hindi mo namamalayan na ikaw mismo ay ninanakawan din." Isang bagong slide ang lumabas sa screen. Isang litrato. Ang litrato ni Katrina na may kausap na lalaki sa isang coffee shop. Pagkatapos, ang litrato nito sa airport habang iniaabot ang isang briefcase. "Sino siya?" tanong ng isa sa mga board member. "Siya si Katrina Velasco, ang babaeng ipinalit ni Mr. Roses sa akin." Paliwanag ni Lilia. Walang emosyon. O mas kilala sa kanyang tunay na pangalan, si Monica Reyes, isang profesional na manloloko na may warrant of arrest sa 3 bansa para sa syndicated estafa. Kung kanina ay gulat ang reaksyon ng lahat, ngayon ay tuluyan na silang napanganga. Si Alfonso ay namutla na parang isang patay. At ang pinakamatindi sa lahat, pagpapatuloy ni Lilia, at ito na ang kanyang huling alas. Heto ang isang recording ng kanyang huling tawag sa kanyang kasabwat na nakuha ng aming investigador 2 oras lang ang nakalipas. Pinindot ni Marco ang play. Ang boses ni Katrina, malinaw na malinaw, ang pumuno sa silid. "Oo, nakuha ko na ang final transfer code." Ang tanga talaga ni Alfonso. Akala niya mahal ko siya. Mamayang gabi, habang tulog siya, ililipat ko na ang huling tranche. Bukas, nasa airport na ako, bago pa man niya malaman na wala nang natira sa mga offshore accounts niya. Katahimikan. Pagkatapos sa isang malakas na kalabog, si Alfonso, sa kanyang pagkagapi at galit, ay ibinagsak ang kanyang kamao sa mesa. "Hindi! Hindi totoo yan!" Sigaw niya na parang isang nasusugatang hayop. Tumingin siya kay Lilia. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Lilia, please, gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito, hindi ba? Para saktan ako?" Tinitigan siya ni Lilia at sa unang pagkakataon, nakita ni Alfonso ang isang bakas ng awa sa mga mata nito. Ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng isang pinal na desisyon. "Hindi ko na kailangang saktan ka pa, Alfonso. Sinaktan mo na ang sarili mo." Kasabay ng kanyang huling salita, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 2 unipormadong pulis kasama ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation. "Alfonso Roses," sabi ng isa sa mga ahente, "inaaresto ka namin para sa kasong qualified theft at corporate fraud." Nagsimulang magpumigla si Alfonso habang papalapit ang mga pulis. Ang kanyang mahal na suit ay nagusot. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo. Ang hari ay naging isang ordinaryong kriminal. "Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako." Habang pinupusasan siya, ang kanyang mga mata ay muling naghahanap kay Lilia. Puno na ito ng luha ng isang talunang tao. "Lilia, please, tulungan mo ako." Hindi kumibo si Lilia. Tinitigan lang niya ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking sumira sa kanya, habang dahan-dahan itong kinakaladkad palabas ng silid, palabas ng kumpanya, palabas ng kanyang buhay. Nang maisara na ang pinto, hinarap ni Lilia ang mga natitirang miyembro ng board, na ngayoy nakatingin sa kanya nang may bagong paggalang. Itinaas niya ang kanyang baba. "It's not Lilia anymore,"
Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. It's Mrs. Kua, the CEO. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ni Alfonso Roces sa loob ng boardroom na yon. Ang balita ay naging isang malaking iskandalo, laman ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Corporate king turned criminal. Sigaw ng isang headline. The CEO and the con woman. Sabi naman ng isa pa. Sa ilalim ng pamumuno ni Lilia Kua, ang kumpanya, na ngayon ay formal ng pinalitan ng pangalan at bumalik sa orihinal nitong ugat bilang Kua Prime Holdings, ay dumaan sa isang malawakang paglilinis. Ang mga taong sangkot sa katiwalian ni Alfonso ay tinanggal. Ang mga nawalang pondo ay unti-unting binabawi. Sa tulong ng NBI, nahuli si Katrina Velasco sa airport ilang oras bago ang kanyang flight palabas ng bansa. Ang briefcase na puno ng pera ay na-recover. Ngayon, nakaupo si Lilia sa dati opisina ni Alfonso. Ngunit halos hindi na ito makilala. Ang madilim at mabigat na muebles ay napalitan ng mga mas magaan na kulay. Ang malaking larawan ni Alfonso na nakasabit sa pader ay pinalitan ng isang abstract painting na nagbibigay ng pakiramdam ng pag-asa. Sa kanyang mesa, sa halip ng mga bote ng mamahaling alak, ay isang simpleng florera na may sariwang puting rosas. Binuksan niya ang pahayagan ng araw na yon. Sa business section, isang artikulo ang nakatuon sa Kua Prime Holdings. Pinupuri ang mabilis nitong pagbangon at ang matatag at ethical na pamumuno ng bago nitong CEO. Sa kabilang pahina, sa Metro section, isang maliit na balita ang nakasulat. Alfonso Roces, Katrina Velasco, sentenced to life imprisonment. Tinitigan ni Lilia ang mga pangalan nila. Walang saya, walang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara na para bang isang mabigat na aklat ang sa wakas ay naisara na. Ang hustisya ay naibigay na. Ma'am Lilia, sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Nasa labas na po ang mga arkitekto. Papasukin mo sila, sagot niya. Ilang sandali pa. Pumasok ang dalawang tao, dala ang malalaking blueprint. Ito ang proyekto na pinagkakaabalahan ni Lilia sa labas ng kumpanya. Ang kanyang personal na misyon. Good morning, Mrs. Kua. Bati ng lead architect. Heto na po ang final design para sa tahanan. Inilatag nila ang blueprint sa malaking mesa. Ito ay ang plano ng renovation para sa mansyon sa Forbes Park, ang dating simbolo ng kanyang kalungkutan at pagtataksil. Tatanggalin natin ang mga matataas na pader dito at papalitan ng hardin, paliwanag ng arkitekto. Ang dating ballroom ay gagawing isang malaking library at study area para sa mga bata. Ang master's bedroom, gagawin nating isang infirmary. Tumango si Lilia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng lahat ng legal na proseso, ang mansyon ay opisyal nang naibalik sa kanya bilang bahagi ng kanyang mana. Ngunit hindi niya kailanman inisip na bumalik doon para tumira. Ang mga alaala ay masyadong masakit at ang espasyo ay masyadong malaki para sa isang taong nag-iisa. Kaya't nagpasya siya. Ang lugar na naging saksi sa kanyang pagkasira ay siya ring magiging lugar ng pag-asa para sa iba. Pagkatapos ng meeting, nagpaalam si Lilia sa kanyang opisina. Mayroon pa siyang isang huling lugar na kailangang puntahan. Nagpahatid siya sa dati niyang tahanan. Nakatayo mula sa labas, tinitingnan niya ito. Mukha pa rin itong marangya, ngunit para sa kanya, isa na itong bahay na walang kaluluwa. Pumasok siya, ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa walang laman na foyer. Ang mga muebles ay nababalutan na ng puting tela. Ang alikabok ay nagsisimula ng mamuo sa mga sulok. Naglakad siya papunta sa hardin sa likod, kung saan sila ni Alfonso ay madalas mamasyal noon. Naalala niya ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga pangako. Dito,
Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, tahimik niyang pinatawad si Alfonso. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad bilang huling hakbang para sa kanyang sariling kalayaan. Bago siya umalis, isang security guard ang lumapit sa kanya, may dalang isang sobre. "Ma'am, may sulat po na dumating para sa inyo. Galing po sa City Jail." Kinuha niya ang sobre. Nakasulat dito ang pangalan niya. Sa pamilyar na sulat kamay ni Alfonso, dinala niya ang sulat sa kanyang pag-uwi sa kanyang bagong condominium. Isang lugar na mas maliit, ngunit mas mainit at puno ng liwanag. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa harap ng kanyang maliit na fireplace, tinitigan niya ang sulat. Ano kaya ang laman nito? Mga salita ng pagsisisi? Mga panunumbat? O mga pagmamakaawa? Naisip niya, kahit ano pa man ang nakasulat dito, hindi na nito mababago ang nakaraan at hindi na rin nito mababago ang hinaharap na pinili niya para sa kanyang sarili. Sa isang pinal na desisyon, hindi niya binuksan ang sulat. Dahan-dahan, inihagis niya ito sa apoy. Pinanood niya ang sobre habang dahan-dahan itong nilalamon ng apoy hanggang sa ito'y maging abo at mawala ng tuluyan. Kasabay ng pagkawala ng sulat ay ang pagkawala ng huling hibla ng koneksyon niya kay Alfonso Roches. Malaya na si Dea. Tsako 10 taon. Ang 10 taon ay isang mahabang panahon. Sapat na panahon para maghilom ang mga sugat, para magbago ang mga tanawin, at para ang mga alaala ay dahan-dahang maging mga aral na lamang. Sa Forbes Park, kung saan dating nakatayo ang isang malamig at marangyang mansyon, ngayon ay matatagpuan ang isang lugar na puno ng buhay at tawanan. Ang matataas na pader ay wala na. Pinalitan ng isang bukas na hardin kung saan naghahabulan ang mga bata. Ang dating ballroom na puno ng mga multo ng nakaraan ay isa ng aklatan na siksik sa mga libro at mga pangarap. Ang malaking gate ay palaging bukas. Ito ang tahanan ng pag-asa, isang pundasyong itinayo ni Lilia Cua para sa mga ulila at mga batang inabandona. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Lilia sa isang simpleng bench. Nasa mga huling taon na siya ng kanyang edad 40. May mga iilang guhit na ng pilak sa kanyang buhok at mga maliliit na linya sa gilid ng kanyang mga mata. Mga linya na hindi mula sa pighati, kundi mula sa libo-libong ngiti. Nakasuot lamang siya ng simpleng pantalon at puting blouse. Ngunit ang kapayapaan sa kanyang muka ay nagbibigay sa kanya ng isang ganda na hindi kayang bilhin ng anumang alahas. "Mama Lilia! Mama Lilia!" Sigaw ng isang maliit na batang babae na tumatakbo palapit sa kanya. May hawak na isang ginupit na papel. "Para po sa'yo." Kinuha ni Lilia ang papel. Isa itong drawing ng isang bahay, isang araw, at maraming mga stick figure na magkakahawak kamay. Sa itaas, nakasulat sa pasaling-saling na letra, "Ang aming pamilya." Niyakap niya ng mahigpit ang bata. "Ang ganda, anak. Maraming salamat." Ito na ang kanyang buhay. Ito na ang kanyang mundo. Ang Chiwa Prime Holdings ay mas matatag pa kaysa dati. Ngunit ang puso niya ay narito, sa lugar na ito. Ang kanyang pamana ay hindi na mga gusali o mga numero sa stock market. Ang kanyang pamana ay ang mga ngiti at ang kinabukasan ng mga batang ito. Sa kabilang dulo ng Maynila, sa parehong maaraw na hapon na yon, isang malaking bakal na gate ang bumukas nang may umuugong na tunog. Lumabas ang isang lalaki. Mapayat, nakayuko. Ang dating makapal na buhok ay halos puti na at numipis na. Ang balat na dati makinis ay kulubot na dala ng araw at ng hirap. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Tila pagod nang tumingin sa mundo. Nakasuot siya ng lumang damit na ibinigay sa kanya bago siya palayain. Walang sumalubong sa kanya, walang pamilya, walang kaibigan, walang sasakyang naghihintay. Siya si Alfonso Roches, isang pangalang dati laman ng mga balita. Ngunit ngayoy isa na lamang estranghero. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang ingay ng syudad, ang bilis ng mga sasakyan,
Lahat ay bago sa kanya. Lahat ay nagbago. Sumakay siya ng bus. Ang kanyang mga barya ay halos hindi sapat. Sa loob ng 10 taon sa bilangguan, ang tanging nagtulak sa kanya para mabuhay ay ang pag-asang balang araw. Makikita niyang muli si Lilia upang humingi ng tawad, upang sabihing nagsisisi siya. Bumaba siya sa isang lugar na pamilyar sa kanya. Naglakad siya at habang papalapit siya, unti-unti niyang natanaw ang lugar kung saan dating nakatayo ang kanyang palasyo. Ngunit wala na yon. Ang nakikita niya ngayon ay isang lugar na bukas, masaya, at puno ng buhay. Tumayo siya sa kabilang kalsada, sa ilalim ng lilim ng isang puno kung saan walang sino mang makakapansin sa kanya. Mula doon, kitang-kita niya ang lahat. At nakita niya si Lilia. Nakita niya itong nakikipagtawanan sa mga bata. Nakita niya ang sinserong saya sa mga mata nito. Nakita niya ang isang babaeng buo, masaya, at payapa. Isang babaeng hindi na siya kailangan. Isang babaeng nabubuhay sa isang mundo kung saan siya, si Alfonso Roces, ay hindi na umiiral. Doon niya napagtanto ang lahat. Ang tunay na parusa sa kanya ay hindi ang 10 taon sa bilangguan. Ang tunay na parusa ay hindi ang pagkawala ng kanyang pera o kapangyarihan. Ang pinakamatinding parusa ay ang tuluyan ng pagiging isang multo. Ang mabura ng ganap sa buhay ng taong minsan niyang sinayang at minamaliit. Habang si Lilia ay nagtayo ng isang pamana ng pag-asa mula sa mga guho ng kanilang nakaraan, siya ay naiwang walang-wala, kundi ang mga abo ng kanyang kayabangan. Tumalikod si Alfonso, ang kanyang mga balikat ay tuluyan ng bumagsak. Naglakad siyang papalayo, isang anino na dahan-dahang nilamon ng syudad patungo sa isang kinabukasang walang nakakaalam at walang sinumang nag-aabang. Samantala, sa hardin ng tahanan ng pag-asa, tumunog ang kampana, hudyat para sa merienda. Tumayo si Lilia, inakay ang mga bata papasok. Hindi niya kailanman naramdaman ang presensya sa kabilang kalsada. Ang kanyang nakaraan ay tuluyan ng nasa likod niya. Ang kanyang hinaharap ay narito, sa kanyang harapan, naghihintay.